Now, balik tayo dito sa ambisyon ni Sara Duterte. Paano pa magiging pangulo yan? May kaso. Ha? Malversation of funds. Anti-corrupt, mga, ano tawag nito? Plunder. Oh. For the information of everybody, everyone, every two, every three, every morning, every good morning, good afternoon, and every day, si Sara Duterte, impeachable official yung hangag na yan. Oh, since impeachable officials, pwede siyang ma-remove into office sa pamamagitan po ng impeachment. At yun na nga, na-impeach na nga ng sambayanang Pilipino to People's Representative. Ngayon, nakaligtaan itong mga alinganga at mga bobo na mga DDS na nag-iingay na to, na akala mo mayroon pang amor ang mga Duterte sa Pilipino, kahit nga maghubad pa kayo at mag-parade kayo dyan na isang dosenang bobo at tanga, walang maniniwala sa inyo, kaya puro mga oplok power niyo hindi nagtatagumpay. Ngayon, balik tayo dito. Hindi po nakaprepare si Sara Duterte dito sa affidavit Riaga. Nagets ninyo? Ha? Hindi po nakaprepare itong si Sara Duterte dito po sa affidavit. At take note, notarize, hindi peke na notaryo. Inamin mismo ng kampo, inamin mismo ng kampo ni Ramil Madriaga na si Sara Duterte at ibang staff ng Office of the Vice President dumalaw po doon sa kung saan nakapiit sa BGMP si Ramil Madriaga. Tapos sasabihin nyo, simpleng kakilala lang. Ang na naman noon, napakagago nyo naman paniwalaan kung simpleng kakilala lang itong si Ramil Madriaga. Huwag na kayo magbubulag-bulagan, hindi naman kayo talaga totally hangag. Naghahangag-hangag lang kayo eh. No? Saan naman kaya magbabakasyon si Sara pagdating dito? Yung kapatid ni Sara Duterte na si Pulong Duterte, inimbitahan lang ng Independent Commission for Infrastructure para sagutin yung maaring katanungan doon sa possible anomaly sa mga flood control at infrastructure projects sa Davao. Ang gago, nagpaalam na pupunta sa ibang bansa, mag-aliwaliw ang hangag. Hindi excuse ang Christmas para iwasan mo ang responsibilidad mo. You are a people's representative. Hindi ka Miss Universe. Oh, ikaw Sara, Vice President ka. Hindi ka Mr. Pilipinas candidate. Diba? Ikaw ay Vice President ng Republika ng Pilipinas. Hindi ka Miss o Mr. Universe. Kasi si Pulong Duterte, People's Representative. Ano ka? Sabi ni Congressman Pino, Miss Universe. Na kung kailan mo lang gusto mag-attend sa mga, ay naku, Diyos ko, Santissima. Ano pa, napakahinayupak nyo naman talaga, oo, na mga naniniwala sa mga 271 viewers. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-like. Ang hindi mag-like, baho. Kung sa channel ko lang to, sasabihin ko nga baho buday. Kaya lang dingador to eh. Baka mamaya. Sara Duterte, ikaw po ay pangalawang pangulo. Tanggap namin na ikaw ay pangalawang pangulo pero walang kwenta. Hindi ka Mr. Universe. 'Di ba? Hindi ka Mr. International. Hindi ka Mr. Mistiran. Ikaw ay Vice President. Pagkatapos, kakaharapin mo yung mga ganitong klaseng kaso. Grabe, parang halos lahat ng mga civil society at mga organization nakikita yung kagarapalan ng mukha mo. Kailangan mong managot, no? Dapat sa Korte ng Republika ng Pilipinas, tulungan nyo naman ang taong bayan na makamit ang hustisya. Kapag once na naisampa na yung kaso, tulungan ninyo yung mga minor court natin para mapanagot yung dapat managot. Ang problema kasi pag dating po sa kataas-taas ang hukuman, nababaliktad yung mga desisyon, no? So kaya nga itong gara-gara itong mga Duterte na ito. So sa punto na ito, ang pangarap ni Buday, Inday, basag na. Binasag na ni Madriaga. Kaya I challenge everyone, sino sa inyo ang mag-dare to question
the credibility, the reliability, the veracity of the statement made by Madriaga through his legal counsel. Hindi ito basta-basta. Pinanumpaan ito. Sinumpaan ito. Okay? Sa ilalim ng saligang batas. Parang mabanggit pa yan yung the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ha? Pawang katotohanan ang lahat. Mas matibay ito. Isipin mo ang political career ni Sara Duterte na bubuhay sa drug money, sa drug lords, sa drug operators. Nakakabahala ito. At saka naambunan pa ng milyong-milyon na pera mula po sa Pogo na kung saan ipinagmamalaki ni Rodrigo Roa Duterte na malinis. Malinis pagkatapos pugad pala ng mga kriminalidad. Hinayupak kayo, pugad ng kriminalidad, malinis. Kung hindi pa si Pangulong Bongbong Marcos ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi pa nabubulgar itong mga kagaguhan ng mga ginagawa na ito na kung saan binibibi ng Duterte administration dahil source of their what we call this income. Papabalitaan pa natin, as far as my memory is concerned, yung Pogo na yan, dyan pala kumukuha din ng pogo para sa mga reward system nung inimplement ang war on drugs. Naintindihan po ninyo? Alam mo, sa totoo lang, mga kamunting tinig, dapat ang taong bayan mamulat na. Hindi na ito normal na suportahan nyo pa ang swapang sa kapangyarihan. Ang ambisyosa. Awayin ang lahat. Bratanela ba? Bratanela. Brat na BP ng Republika ng Pilipinas. Tapos ang kanilang mga kaalyado, akala mo kung sino pang mga kriminal. Magbabanta pa sa mga katulad po ng mga ordinaryong tao na nagpapahayag ng simpleng pananaw ng kanilang mga katangahan at kagaguhan. Sabi nga nung nag-comment sa akin, sa aking Munting Tinig channel, sabi nila, taga Mindanao ka, Munting Tinig, tapos hindi mo sinusuporta ng mga Duterte, walang hiya ka, nakakahiya ka. Nakakahiya ang magsuporta sa mga Duterte, walang ibang ginawa, kundi ang gawing katawa-tawa ang Pilipinas. Ginago ng mga Duterte, lalong-lalo na ng tatay nila, ang mga Pilipino. Panahon ni Rodrigo Roa Duterte, hindi ako naniniwala na mataas ang moral ng mga Pilipino dahil wala namang alam sa palisiya si Rodrigo Duterte. Puro lang naman war on drugs, war on drugs, war on drugs. Dahil ang gago, sa totoo lang, wala pong makasolve ng problema sa droga. Pero ginamit ito ni Rodrigo Roa Duterte dahil akala niya habang buhay niyang maluko ang mga Pilipino na paniwalaan na kaya niyang labanan ng drugs. Because ang kabubo ni Rodrigo Duterte, he treated drug as a military problem. No, hindi po military problem. Drug problem is a social problem. Hindi po militarization ang dapat mong dyan. Paano? Namatay yung buhay. Samantala, connected din pala sa anak niya. Klarong-klaro yun, no? At ito pa, mga kamunting tinig. Kung si Saldico, male-maleta ang pera ng mga dinideliver kay Sara Duterte sa sakyan. Grabe, social. Social. Actually, ganito po mga Duterte hard supporters na mga nanood po dito sa akin, huwag kayong magalit dahil unang-una, ako po ay taga Mindanao. Kayo na mga nagagalit sa akin, hindi kayo taga Mindanao. Wala gani na support. Wala nga proyekto si Sara Duterte sa Sultan Kudarat. Si Rodrigo Roa Duterte, wala ba na? Alam mo, sa totoo lang, nagsikap ang Sultan Kudarat, hindi po dahil sa mga Duterte. Ang pinayaman lang ng mga Duterte, Davao lang. Ang mga proyekto ng mga Duterte, Davao lang. Kasi alam mo kung bakit. Daw mga hangag man ng ibang mga taga Davao. No? Pakitaan lang ng mga ganito, okay na sa kanila. Basta importante sa kanila, Duterte, Duterte, Duterte. Now ngayon, anong nangyayari? Pag mapas ang anti-dynasty bill, at nagiging ganap na batas, pupurnada lalo ang pagiging presidente ni Sara. Kasi kami, ganito po yun. Buhay na namin ang nakataya dito. Mga kabingador, buhay na ng mga taong nagsasalita dito sa channel ng Bingador, ang puhunan para lamang po ipaliwanag sa inyo na kahit anumang mangyari,
wag tayong papayag na makabalik ang mga Duterte sa national politics because ang karakter nila vindictive. Mahina sila sa foreign policy, mahina din po sila sa economic policy. Hindi ka nila naiintindihan kung ano yung dapat gawin sa ekonomiya ng bansa. Isipin mo, panahon ng pandemic, panahon ni Rodrigo Roa Duterte, lalong nalugmok ang Pilipinas dahil madali mauto sa ligong ng mga mayayaman na mga bansa na may mga bakunawa.